Imposible lalo't yung nagkakasala sa iyo ay walang pag-amin at walang pagpapakumbabang humingi ng kapatawaran. Mga kapatid, ito po yung mismong karanasan ko na alam ko narinig na ng iba sa inyong lahat ito. Ngunit nais ko pa rin pong balikan ito. Bahagi po ito ng libro ko at naisulat po doon kung paano ang grasya ng Panginoon ang siyang pinagdasal ko upang makalaya sa sakit at pait. At ito rin naman po ay alam ng taong involved dito sa kwentong ito. At actually, yung istoryang ito ay marami na po ang nakapulot ng mga gintong aral sa ganitong pamamaraan. Dahil sabi nga po ang mundo, iba ang tingin kapag tayo, sabi nga ay natutong magpatawad sa mga imposibleng patawarin. So it was on the year 2007 na nangyari po ito. Actually, marami na po, pero ito po yung pinakamatindi at dito ko po unang nagamit ang grasya ng pagpapatawad. It was on 2007 dahil sabi ko nga, bukas akong aklat sa inyo na ako po ay isang naging take note, naging, ibig sabihin on the past, naging battered wife for almost 30 years. Battered wife na hindi pwedeng lumabas, bawal ang kamag-anak, bawal makipagkaibigan, emotionally, spiritually, verbally, even economically abused. Ito po ang naging buhay ko nung wala pa po ako sa bagong buhay at sa bagong gawain na katulad ng gawain ko ngayon bilang isang misyonaryo. No sa lumang buhay ko, tinatanggap ko lahat ng sakit na katulad ng panununtok, pambabatok, pag-aalimura. Almusal ko sa umaga ang word na gaga at PI ka. Almusal ko sa umaga ang mamatay ka na. So marami pa pong masasakit na salita na nagmumula mismo sa isang taong dapat nangangalaga at siyang nagmamahal, nagpapahalaga at nagbibigay ng respeto sa aming mag-iina. So mga kapatid, yun po yung naging buhay namin habang lumalaki ang aking mga anak. Na kung titignan mong mabuti, siya po ay isang alagad ng batas na dapat ang kanilang motto is we serve and protect. Ngunit sa kanya, iba po sa loob ng tahanan. Mahusay po siyang makisama sa labas, ngunit sa loob namin ay iba. So, sa ganong pagkakataon na ako'y laging nabubugbog, naitakbo po ako ng ilang beses sa pagamutang bayan ng Malabon. Dahil hindi lang ilang beses, pati mga anak ko na traumatized. Dahil nakikita nila pati yung kanyang baril na 38 revolver, itinututok po sa aking sentido at mag-iiwan ng isang bala. Ngunit sadyang mapalad po ako dahil may dakilang layunin ang Panginoon sa buhay ko. Dahil hindi po nangyari na mapatapat sa akin yung isang bala na nandoon. Sa ilang beses niyang pinapaikot yon sa tapat ng aking sentido. It was on the year 2007 sa panglimang beses na ilang beses po ako before yon na natatakbo sa pagamutang bayan dahil sa nawawalan po ang ng malay at bugbog sarado. Sa unang beses at pangalawang beses na naitakbo po ako sa pagamutang bayan dito sa aming Malabon, ang mga doktor po na gumagamot, iisa lang ang sinasabi habang sila'y nagbubulong-bulungan ng mga taong nandoon. Biktima yan ng pang-aabuso at pambubugbog. Siguro asawa niya yan. Siguro ganito ganyan. At narinig ko pa dahil mismo ang doktor ang nagsabi sa akin sa pagamutang bayan. Kaya may inaabuso dahil may nagpapaabuso. Hindi na uso ang martir. Hindi na uso ang magpakatanga. At ang sabi pa, kung kapatid lang kita, matagal ka nang nahiwalay dyan. Ngunit hindi po ako kumikibo. Bagkus, pipi at bingi po ako at lumuluha lang ng palihim at sinasarili ko, why? Ako po ay galing sa isang broken family kaya nga po ako'y iniwan at inabandona ng aking mga magulang. At ganun din po itong naging husband ko. Sila po ay pangatlong pamilya at iniwan din po sila ng kanilang ama. So, hindi po sila pinanindigan ng kanilang ama. Ayaw ko pong maulit sa aming pamilya na parehas kaming broken family na pinanggalingan, maulit din po sa amin. At least kahit ganun ang dinadanas ko na bugbog sarado at sa harap ng anak at pati rin sila nasasaktan, nirarally ko ang aking mga anak, tiisin natin, alang-alang sa kabuuan ng ating pamilya. Ngunit lumalaki po ang aking mga anak na meron na rin po silang galit sa kanilang ama. Nung minsan bumagsak po ako dahil sa matinding pagbubugbog, halos lumaban po sa ama ang aking nagbibinatilyo ng anak at ang sinabi, tigilan mo ng mama ko, pagdaki ko, magiging military rin ako, babarilin kita, mamamatay ka rin.
So narinig ko po yung galit ng aking anak na nagpadugo ng aking puso. Doon ako nanlumo mga kapatid. Dahil habang nagdidesisyon ako na tiisin ang lahat ng pang-aabuso, the domestic violence, kinakaladkad ko rin ang aking mga anak sa isang unfair at hindi magandang kapaligiran. Lumalaki sila na ang tingin sa babae ay ganun at ganun na lamang na tila basahan kung tratuhin. Hanggang sa panglimang beses na hindi pa po siya nagkasya sa pangbubugbog, binunot po niya yung nakasaksak na airpat at ipinukol sa aking mga paa hanggang sa sumabog iyon. Nalapnos po mula sa tuhod ko hanggang sa aking talampakan. Bumagsak po ako ng walang malay sa tindi ng aking naramdaman, lalo't ako po ay may sakit din sa puso. Noong magising po ako, again with the same scenario, nasa pagamutang bayan na po ako ng Malabon. But this time, mas maraming tao ang nandoon at nag-uusap, tumpok-tumpok at paksyon-paksyon. Ang unang grupo, ang grupo ng Gabriela, isang grupo na tumutulong para maibangon at maprotektahan ang mga kababaihan, ang karapatan ng mga kababaihan. At nandun na rin po yung mga PNP CAPs representing the Women's Desk. Kasabay noon, nakita ko, hawak po ng attending physicians na yung laging nakaka-attend sa aking mga bruises o yung mga sugat ko at yung mga pasa. Hawak po niya yung record book doon at binigay po niya doon sa women's desk, yung mga kapulisan na babae. At ito po ang sinasabi, Mrs., hinihintay ka lang naming magkamalay. Hindi na po ubra ang ginagawa nyo sa inyong buhay. Kung hindi nyo pinapahalagahan ang buhay nyo, at least pahalagahan nyo po ang inyong mga anak. Dahil ayon po sa record namin, kayo po ay may 5 anak. Alang-alang sa kanila, mabigyan kayo ng katarungan. Umiyak lang po ako. Tanda ng I'm so helpless. Hindi ko alam ang aking gagawin. Hindi ako marunong mabuhay na ako ang tatayo at parang naging comfort zone ko na ang lahat ng pagmumura at pananakit sa akin. Mga kapatid, sa mga taong likas na nasasaktan, minsan namamanhid na lamang po tayo, hindi lamang sa puso, kung hindi pati sa pisikal, na tila ba ang lahat ay okay lang at lahat yon ay nawawala sa tunay na katuturan ng tunay na pakiramdam at pagiging isang tunay na taong may dignidad at karapatan. Sa mga oras na yon, ito po yung kanilang sinabi, Mrs., we represent you, we will represent you sa oras na ito, hindi na po papayagang makalayo pa kayo o mailabas. At nandun na rin po yung taga-barangay na nanggaling sa amin. Dahil yung naghatid po sa akin nung itinakbo ako doon, yung tricycle driver na mismong XO dun sa aming barangay. So, meron na rin pong kaso sa barangay, nagkaroon po ng BPO o na-reprimand po si husband 50 meters away na hindi po pwedeng lumapit sa aming mag-iina. In short, nasampahan po siya ng kaso, Davao Law o the RA 9262. Case filed against the abuses against women and children. Dahil pati mga anak ko ay naabuso, na isampa po ang kaso noong taong 2007. To make the story short, nanindigan po ang Gabriela, ang mga kababaihan ng kapulisan at sinang-ayunan pa ng aming barangay at ng mismong yung doktor sa hospital na gumagamot. Ginamit po bilang ebidensya ang mga medico-legal na mga ilang beses akong naitakbo doon yung record book. And not to mention yung taong nagtakbo sa akin, yung tricycle driver na napadaan dahil nag-iiyak at nagsisigawan ng mga anak ko at humingi ng saklolo. Nagkataon po yung driver na yon ay driver ng tricycle na service ng aking anak at kilala niya po kami. So to make the story short, na isang po ang criminal case, Davao Law. Sa unang arraignment pa lang o sa pagharap ng kaso, a very much different person ang